Nung mga nakaraang buwan, na-discover po nyo yung worth na parang 65 million peso worth ng mga na-recover or what about the ghost students. Po, yung sa voucher, sa voucher system po. Voucher, ghost students nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover nyo at least na-recover? Opo, nag-file na po namin ng mga kaso, hindi lang civil para ma-recover po yung bayad, pati kriminal, para maturuan na rin ng leksyon na yung sistema hindi dapat pinaglalaroan dahil mataas ang halaga. So thank God at kayo'y napwesto bilang DepEd Secretary. Salamat na meron tayong Pangulo na nagpapahalaga sa edukasyon. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 Post-SONA Discussions. Live po tayo ngayon mula sa makabagong San Juan National Government Center. Tayo ay napapanood sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa edukasyon at paggawa ang Education and Workers' Welfare Development. Upang samahan tayo ngayong umaga, isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Education Secretary Sani Angara, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, Technical Education and Skills Development Authority Director General Jose Francisco Kiko Benitez, at Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agropis. Binigyan diin sa talumpati ng Pangulo ang pangangailangang punan ang kakulangan sa mga classroom. Aniya ng Pangulo, katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madagdagan pa ang 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa ating mga mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Okay, ngayon po ay takuan natin ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan sa media. Okay, Sani, ano yung concrete plan in case may bagyo, kagaya nung nangyari last week, para maiwasan ang learning loss? Ito'y galing kay Bella Cariaso ng Philippine Star. Salamat, Bella. Yan, nagko-cover po sa atin yan. At finding nga po ng EDCOM, dito sila, director, mga resource persons namin, na dumarami na po yung days of learning loss dahil sa climate change. So, there are many instances where children are at home. So, itong nakaraang linggo, buong linggo, nasa bahay po ang ating mga anak. So, anong ginawa natin? Yung alternative delivery mechanisms ng ating educational system. May modules po tayo, may learning sheets po tayo. But in the end, I think we need to go further and provide books, actual books to our students. Especially, ang gusto ng ating Pangulo, mag-focus naman tayo dun sa foundational learning. Kasi nakikita natin, yung poor results later on, yung nirereklamo ng mga kumpanya, ay nakabase po yun sa early learning, foundational learning. So, yung tinatawag na key stage 1, yung kinder to grade 3, dyan nabubuo talaga yung literacy, yung numeracy. Kaya binanggit din ng ating mahal na Pangulo sa kanyang talumpate, Yusek Claire, yung pagbibigay ng early child care centers at daycare centers sa buong bansa with a focus on the poorest municipalities. Dahil doon hindi sila nakakatayo. Alam natin yung mga the likes of San Juan, the likes of Makati, Quezon City, magaganda po ang patakbo niyan pagdating sa daycare system, centers nila.
very professional, may trainings ang kanilang daycare workers. Pero dun sa mga liblib na lugar, sa Mindanao, sa Visayas, sa mga isla, sa mga bundok, wala silang daycare center doon. Kaya pumasok na po ang national government, bagamat ang nakalagay sa batas, mga local governments ang responsable dyan. Sabi ng Pangulo, hindi natin pwedeng antayin na magkaroon ng salapi ang ating mga poor municipalities. Pasukan na po natin at tulungan na po natin sila. Iangat na natin ang antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Okay, thank you po. Muli, kay Sec Sunny. Nung mga nakaraang buwan, na-discover po niyo yung worth na parang 65 million peso worth ng mga na-recover or what about the ghost students? Opo, yung sa voucher, sa voucher system po. Voucher, Opo, ghost students nung nakaraang liderato ng DepEd. Ano na po ang mangyayari dun sa pondo na na-discover niyo at at least na-recover? Opo, nag-file na po namin ng mga kaso. Hindi lang civil para ma-recover po yung bayad, pati criminal, para maturuan na rin ng leksyon na yung sistema hindi dapat pinaglalaroan dahil mataas ang halaga ng pinag-uusapan dito, hindi lang yung halaga ng pera, pero yung halaga ng nawawala sa nakararapat na dapat tumanggap na voucher na ito. Ito ay kanilang future ng mga kabataan natin. At yung voucher system natin, halos 50 billion pesos na. At hindi lang sa mga public schools yan. Ito ay voucher system ay para sa ating pribadong eskwelahan. At dagdag ko na rin, nais ng ating Pangulo na hindi maiwan ang mga teachers dahil ang reklamo ng mga private schools, tumataas ang sweldo ng mga public school teacher, hindi sila nakakasabay na napapirate yung kanilang mga teachers. Kaya ang nais ng ating Pangulo, yung matagal nang hingil ng ating private schools, na itaas yung teacher subsidy na binibigay, na dati 18,000, gawin ng 24,000. Magiging totoo na yan sa darating na 2026 budget sa pamumuno at direksyon ng ating Pangulo. Mag-follow up po ako doon. Buti na-discover niyo po agad ito. Kasi 65 million pesos ang nakataya dito. Hindi lang 65, parang mas malaki pa yata. Mas malaki Claire, pa po. parang nasa 100 na yata. So talagang kami, continuous ang ating investigation dyan at paano palakasin yung sistema para wala nang makakadaya nito. Dahil hindi po maganda na itong mga programa na sa ating kabataan, yun ay pinaglalaroan lang o hindi siniseryoso ng ibang institusyon. So thank God at kayo'y napwesto bilang DepEd Secretary. Salamat Thank na you sa meron Pangulo. tayong Pangulo na nagpapahalaga sa edukasyon. Diyan kami, lahat po kami ay united dyan sa aming sentimento, Yusek Claire. Thank you po. At sa lahat na nagbigay ng mga katanungan mula sa media, maraming salamat po sa inyo. At syempre po, meron din po mga katanungan mula sa mga mag-aaral na nandito ngayon sa auditorium. Okay, pero ang una nating katanungan ay hindi manggagaling sa estudyante, kundi sa teacher. Okay? Kay Ma'am Demi Atienza. Nasaan si Ma'am? Yes. Okay. Nag-implement kami ng Strength and Senior High School. Nag-adjust ng mga core subjects. Kailan po ba or mayroon na po bang ibinigay na textbook or supplementary materials na maaaring gamitin ng mga bata sa bagong subjects? Wala pa po dahil yung implementation ng bagong senior high school curriculum dapat next year pa yon. Pero dahil nagmamadali po ang ating Pangulo at gusto niya maganda yung curriculum ng ating mga senior high school students, pinauna namin yung pilot this year. So ang undergoing, that is 900. Meron ho tayong mga workbooks na binigay sa atin. Pero it's too late to print the books. Hindi aabot sa oras. At dahil developing pa po yung curriculum, yung programa, nag-aantay kami ng feedback from the 900 pilot schools. We will do that in the future. Pero yung importante, na decongest natin, sabi nga ng Pangulo, dapat nakafocus tayo at dapat binibigyan nating importansya yung gusto ng bata, kung anong gusto niyang pasukan. At dahil we're in the age of artificial intelligence, we don't know what skills will be important in the future. The skills of the past may not be the skills that are important in the future, di ba? Sabi nila, STEM tayo, STEAM, science, technology, engineering. Pero in the future, humanities may become increasingly important again because artificial intelligence takes care of all technical information and data. So, yun, dapat medyo open. We must learn to live with uncertainty and give
make children empowered to make their own choices. We don't have to do those choices for them in this kind of world. No? Tama ang Pangulo kasi doon sa bagong Pilipinas, nilaunch niya na bawal ang tamad, bawal ang makupad. So, ibig sabihin, gusto agad ito ipa-implement ng Pangulo, pero meron na po tayong 9 pilot schools. 900. 900 900 po all over the country. Oh. Yes. So, most probably, ang San Juan, by next year, meron na. San Juan Tech Voc and Livelihood Senior High School. Malamang meron dito marami dito sa San Juan dahil maraming mahusay na private school. I studied here in San Juan sa Xavier po. So, there are many outstanding schools in San Juan, in Metro Manila. Pero, all over the country, may pilot schools tayo sa senior high school. And we've been working in coordination with TESDA. Sila yung nag-assess dun sa ating technical vocational na magiging tatawagin na po nating Tech Pro. At dyan, may options, yung binanggit na quote ni Presidente na pwedeng graphic design, pwedeng electrical. Yan ay pinatotohanan ni Sec Kiko at saka nila Chair Shirley, Sec Benny, Sec Hans para talagang quality jobs yung makukuha. Hindi lang yung minimum wage jobs, but quality jobs to address the long-standing problems of unemployment at saka yung tinatawag na middle income trap, di ba? Bakit hindi nakakaangat ang mga bansa? Kasi hindi nila tinitingnan yung kalidad ng mga trabaho sa kanilang bansa. Yun. Actually, no, trivia lang ng konti. Nung bata ako, siguro kung may ganito, kukunin ko siguro na Tech Voc na course siguro ay yung magiging cartoonist. Gusto kong gumawa ng comics eh. Gusto kong i-revive yung comics. Meron ho kami. Pwede pa. Pwede pa po ba ako? Kahit lawyer po ako. Lifelong learning po Ayun tayo. pala. Pwede pa. Opo. And malay mo, mapunta ako sa movie ng Disney, di ba? Pixar. Oh, di ba? Anyway, Ma'am Demi, okay na po ba? Well, ito po, mula sa estudyante, kay Precious Tommy Danyas. Nasaan si Precious? Nandiyan ba si Precious? Okay. Para sa mga nakapagtapos ng senior high school na balak magtrabaho, paano maiiwasan ang job mismatch sa natapos na strand or track? Sino kaya pwedeng sumagot po nito? Dole. Okay, sige po. Depende po yan. No? Ang ginagawa ngayon ng TESDA, at this is a little bit more technical, gumagawa po kami ng skills framework para makita po sa anong job, ano ang mga skills at tasks na kailangan nilang gampanan. And the training that TESDA provides actually shows the matching, no? Kung may mismatch man ho kayo, meron ho kaming tinatawag ngayon na micro-credentials. Kasi kadalasan, ang mismatch ninyo ay maliit lang, no? So, TESDA is creating micro-credential courses to help address the mismatch in the shortest span of time. So, ang micro-credential ho, depende sa competency na hinahanap. Pwede pong 4 na oras lang, no? Pwede pong 1 linggo. 1 linggo't kalahati. Para po matugunan din natin ang tinatawag natin na near hires problem. No? Again, pasalamat ho tayo sa Pangulo, ay dinagdagan po ang budget ng TESDA specific for micro-credentials for near hires precisely to address this very concern. Meron na ho ngayon this year at may dagdag pa ho for next year. Ayan. Ma'am Dagdagan ko lang, sige po. yung Sec Claire, no? Dagdagan ko lang yung binanggit ni Sec Kiko. Alam mo po, yung usapin ng, matagal na po yung usapin, yung job skills mismatch. Pero meron ding geographical mismatch kasi sa isang rehiyon, maraming gantong klaseng nakapagtapos, wala naman doon yung trabaho, nasa ibang rehiyon. Sinasama po yon yung tinatawag natin na mapping para makita po natin, magabayan, hindi lamang po siguro ang mga mag-aaral, pati po ang mga paaralan, no? Kasi meron din ng programa ang DOLE, yung Job Placement Office sa mga universidad, no? Kasama dyan na kapartner namin ang University of the Philippines upang asikasuhin din yung concern ng kanilang mga nagsipagtapos, no? Bukod dyan, meron po tayong tinatawag na trabaho para sa bayan plan na kung saan mayroon pong interagency council na binubuo po, hindi lamang ng mga kinatawan ng atin pong pamahalaan, no? Ang atin pong chair dyan ay ang DepEd na dating NEDA,
Vice Chairperson po ang DOLE at DTI. Bahagi din po dyan ang DILG, ang DOF, DBM, ang TESDA. At ang pinakamahalaga, bahagi po ng nasabing council kinatawan ng mga manggagawa, kinatawan ng mga namumuhunan, pati po ang vulnerable at informal sector. Yun yung sinasabi po ng ating Pangulo lagi, whole of society approach, whole of government approach. Dahil kung magtutulong-tulong po, at kami po kasi sa DOLE, ang napakatibay po na batayan ng aming mga ginagawa, yung pong prinsipyo ng konsultasyon, tripartism, dialogue. No? At the end of the day, meron po kaming nabuo na sumunod po naman yan sa Philippine Development Plan 2023-2028. Ito po yung Labor and Employment Plan 2023-2028. Ito po yung core ng trabaho para sa bayan plan na tumatagos ng 10 taon. No? Bakit 10 taon? Kasi para makita po natin ano po yung mga kaganapan dahil meron din pong oversight committee ang nasabing plano ng DOLE at nabuo po yan, hindi po yan government document. Yan po ay tripartite document. May bahagi po ang mga manggagawa, kinatawan nila at atin pong mga namumuhunan dahil napakahalaga po ng konsultasyon para sa amin. So, ito po tulong-tulong, no? At yung pong nasabing council, meron pong mga partisipasyon. Ang mga sektor may kinalaman sa ibang mga industriya. Bahagi po sila ng working group, no? Nang sa ganun, matiyak natin sa pagbabalangkas ng mga hakbangin, mga gawain, lagi pong may input ang ating pribadong sektor. At the end of the day, ang gobyerno po ay ang kanyang tungkulin ay mag-create ng enabling environment conducive to investment and attracting more investment. So, yan po para sa kapakinabangan ng mga manggagawa at ng mga namumuhunan. Thank you, Sec. Benny. Chair Agrupis. Yes po. Gusto ko lang i-echo yung pathways na sinasabi ng ating secretary ng TESDA. Sa higher education naman po, we already intensified our academia-industry partnership because we value the feedback of our industry who are the recipient of our graduates. So we also intensify our government-to-government partnership para po malaman namin. So we are doing gap analysis for that matter. So we develop a micro-credential pathways with equivalency sa mga degree programs na ino-offer namin. And nung June 9 or a week after my oath-taking, ang ating mahaling Pangulo ay nilaunch niya ang sinasabing ETIAP program, the Expanded Tertiary Education Equivalency Program, na kung hindi ka nakatapos at matagal ka nang nagtratrabaho, ay binibigyan na ng equivalency ang unit na yon para mabigyan ka ng corresponding degree program. Maganda po yan, yung batas po na yan na ETIAP. Kasi po yung matagal na nakapagtrabaho na, may skills na sila eh. At least makredit yon, di ba? Para sa kanilang academic merits. Thank you po for that. At ito po, huling tanong na po, mula kay Anthony Castillo. Nasaan si Anthony? Ayun. Anthony. Mabigat po ang tanong niya, pero huwag kayo matakot. Ganito po. Mukhang dapat kay Sec. Sani ito. Para po sa inyo, paano nyo po mas maiingganyo ang mga kabataan na nasa liblib na lugar upang tapusin ang kanilang pag-aaral? Magandang tanong ho yan. First of all, you have to make education engaging and fun. Pagka nag-enjoy po ang bata, papasok po siya. And what it's proven na maraming pag-aaral na technology is engaging for. Technology will not necessarily make a person more intelligent. But if a person is present in the classroom, pag nandun yung presensya niya, at siya'y engaged, at saka yung teacher, hindi tulad ng sinabi ng Pangulo, pag nakakapag-concentrate siya sa pagturo, maganda yung relasyon ng teacher. Nakikita niya, pag may mahinang estudyante, nabibigyan niya ng atensyon yon. So, yun yung mga factors na talagang detalye na nakikita ng ating mahal na presidente. At sinabi niya, i-address natin yan sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga estudyante, sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga teachers. Kaya, yung reports ng mga teachers natin, sinabi ng presidente, binawasan na natin, I think 50 to 60% ng reports na ginagawa, tinanggal na nila at ginawang digital na rin yung pag-submit. Kaya kahit nasa Mindanao siya, nasa dulo ng Palawan, nasa Coron, pwede niyang i-submit yung mga reports sa district, sa division office, sa regional office. Hindi na siya kailangan magbiyahe. Talagang nakakonsentrate siya dun sa function niya, sa pagturo, imparting knowledge to our learners.
Thank you, Seksani. Maraming salamat din sa ating mga mag-aaral na nagbigay ng kanilang mga katanungan. At bilang pagsasara sa unang sesyon nating araw na to, nais ko pong itanong sa ating mga panelists. Ano ang aasahan ng taumbayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Very briefly po, kumpletuhin niyo po ang pangungusap. Sa isang bagong Pilipinas, blank. Unahin po natin sa Seksani. Salamat, Yusek Claire. Sa isang bagong Pilipinas, ang educational system ay bukas para sa lahat at binibigyan ng maraming oportunidad ang lahat ng Pilipino. Matanda, bata, tinutulad ng sinabi nila, may upskilling, may reskilling. You're never too old to learn at you're never too poor. There are always options for you. There are scholarship programs, there are assistance programs. At ang gusto ng Pangulo talaga, dekalidad na edukasyon at dekalidad na trabaho. Thank you, Seksani. Sek Benny. Sa isang bagong Pilipinas, paglilingkod at serbisyong maayos, matapat, mabilis, walang bahid at inklusibo, maasahan ng mamamayang Pilipino mula sa kagawaran ng paggawa at empleyo. Maraming salamat. Thank you, Sek Benny. Sek Hans. Yes, sa bagong Pilipinas, pagpapatuloy ang ating parangal at pagbibigay-pugay sa mga OFW sa pamamagitan ng mga programang tagos sa kanilang puso at diwa, sa pamamagitan ng mga proseso na magpapaginhawa sa kanilang pagbabiyahe, pag-uukol ng ang karagdagang panahon para sa kanilang pamilya, para mas mabilis ang ating proseso, no? Para ang kanilang bakasyon ay lalong guminhawa. And then of course, ang welfare at protection. Ang ating pagbibigay, pagdepensa sa karapatan ng ating mga OFWs, pagbibigay ng medical assistance, lalo na dun sa talagang nangangailangan ng tulong pinansyal in terms of pagbayad ng hospital bills at pagpapagamot. And then of course, dun sa mga nasa emergency situations, doon sa mga nasa gitna ng sigalot at digmaan at problema sa mga kasong legal, tutulungan din po natin kayo. At last na lang, yung ating special na instruction ng Pangulo, tulungan din ang OFW families, including OFW children. Kaya't katuwang natin ang OWA sa pagpapalawig ng mga programa na magpapalakas ng mga pagbibigay ng serbisyo, values formation, ating mga arts and recreational activities para sa mga OFW children, and of course, yung scholarships. Ang performance ng OWA sa scholarships ay nadagdagan ng 100 to 200%. So, pagpapatuloy sa bagong Pilipinas, parangal at serbisyo sa OFW, sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak ng OFWs. Thank you very much, Sek Hans. At thank you na rin po kay OWA Admin, PY Kaunan. Yes, of course, through our dear Administrator PY Kaunan ng OWA. And Sek Agrupis. Sa bagong Pilipinas ay binubuo ng matatag ng workforce sa pamamagitan na dekalidad ng edukasyon. Thank you for that. And of course, DG Benitez. Sa bagong Pilipinas, ang hangarin at panaginip ng bawat Pilipino ay mabibigyan ng paraan. Para silang lahat ay magiging productive, no, at sama-sama na iangat hindi lang ang kanilang sariling kapakanan, kanilang mga pamilya, kundi ang ating bayan. Salamat for that. Dekalidad at mas abot kamay na edukasyon at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Ito ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At magbabalik po kami mamayang alas 12 ng tanghali para sa susunod na session para sa Infrastructure Development and Energy Cluster. Ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions. Maraming salamat.